Grabe ang tindi ng ginawa ng Panginoon. Kita nyo? Alam nyo yung kayang umamin ng kasalanan? Yung nakatanggap kay Jesus eh. Si Pablo, nung si Saulo pa siya, naaalala ko, hindi niya maamin na napakasama niyang tao. Tagasunod pa lang siya ng kautusan. Amen? Pero nung matagpuan niya si Jesus, nung kinatagpo siya, at ipinaunawa sa kanya na si Jesus ang magtatanggol sa kanya mga kapalpakan, naamin niya na siya pala ang pinakapangulo sa lahat ng masamang tao. Biro mo, naamin ni Pablo, nung naging si Pablo na siya. Kaya grabe, ito pala yung mga kahulugan na kung saan kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan. Alam mo, hindi kayang gawin na umamin ng isang tao sa kanyang kasalanan kung wala siyang tinanggap na tagapagtanggol sa kanyang kasalanan. Tama po ba? Sino pa magtatanggol sa iyo? Kung alam mo walang magtatanggol sa iyo sa kasalanan, amen? Kaya ikaw mismo ipagtatanggol mo ang sarili mo. Kaya nung si Saulo pa, under the law, at inuusig ang mga makasalanan, hindi niya maamin. Pero purihin si Jesus. Nung matanggap ni Pablo si Jesus, kaya na niyang aminin. At ito rin ang natatanggap natin. Ito yung nangyari sa buhay ni Brother Nelson. Kaya buhay ang Panginoon sa buhay ni Pastor Nelson. Palakpakan natin si Jesus. Yun po ang dahilan. Hindi na mahalaga kung sasabihin ng iba. Kaya nga lagi kong sinasabi dito, baka mas marami pa akong kasalanan sa inyo. Amen? Napansin nyo ba, minsan binabaliktad ng relihiyon ang mensahe. Ang totoo, ipinanganak ang taong makasalanan. Tama, mali? Hindi po tama na kaya ka nagkakasala sa mundong ito, kaya ka naging makasalanan. Hindi po ganon. Kasi ang kaisipan natin, makasalanan ako kasi nagkakasala ako. Mali po ang pagkaintindi natin. Namana na po natin kay Adan ang pagiging makasalanan. Kung kaya ka nagkakasala, dahil tayo nga ay isang makasalanan. Tama, mali? Naintindihan natin. Kaya minsan nagtataka ka ba, ayoko naman gumawa ng kasalanan pero nagkakasala ako. Ay, huwag ka na magtaka. Makasalanan ka kasi. Amen. Meron ba gano'n nagtataka, ayoko gumawa basta ng kasalanan pero nagkakasala ako. Ayoko mag-isip mga sama pero nakakaisip ako. Ang totoo, huwag ka magtaka. Makasalanan ka kasi. Amen? Pansinin niyo yung aso. Anong trabaho ng aso? Tumahol. Hindi siya nagsasalita? Tumatahol lang. Pag tumatahol yan, nagtataka ka ba? Ay aso yan. Ang trabaho niyan ay tumahol. Nakukuha niyo? Magtaka kayo kung nagsasalita yan. Amen? Ang trabaho ng aso, tumahol. Ang makasalanang tao, huwag ka na magtaka. Huwag ka na magtaka sa sarili mo kung ba't ka nagkakasala. Amen? Buti na lang alam natin. Kasi yung iba nagtataka pa, bakit kaya? Ayoko naman magkasala, pero nagkakasala ako. Kasi hindi nila alam, makasalanan sila. Kaya ang makasalanan kayang umamin. Ang ibon naging ibon para humuni. Tama, mali? Hindi para magsalita. Nagsasalita ba ang ibon? Oh, may sumagot. Yung parot. Nung pinanganak ba ang ibon na parot, marunong siya magsalita? Hindi. Hindi. Humuhuni lang. Anong huni ng parot? Oh, walang nakakaalam. Kurak. Joke lang. Hindi ko rin alam. Pero alam nyo kung bakit nakakapagsalita ang parot? Pinutol daw ang dila. Tinuruan kasi ng tao. Kung nakakapagsalita ang ibon na parot, tinuruan kasi ng tao. Kagagawan ng tao. Kahit nagsasalita yan, kagagawan ng tao. Amen. Nakukuha nyo na. Kagagawan ng tao. Ikaw naman na makasalanan, kung bakit makasalanan ka, kung bakit nasasabi mo ngayon na wala ka ng kasalanan sa harap ng Diyos, kagagawa ng Diyos yan. Amen! Kung bakit nasasabi mong absuelto ka sa kasalanan, kagagawa ng Diyos yan. Kaya ka nga nagpupuri sa Diyos. Bakit? Kinuha na kasi ni Jesus ang kasalanan mo. Binayaran na. Kaya kung bakit ka nagsasabing ligtas ka na, hindi mo yung kagagawan. Amen? Kagagawa ng Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin, nasa ilalim tayo ng biyaya ng Diyos.
ng kagagawa ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, ng pagkilos ng Diyos. Shout amen nga para sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin si Jesus sa umagang ito. Siya ang panauhin natin.